Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3075-82. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Salamat sa paalala, pinuno ng sekta. Matapos pasalamatan ni Alvin si Lucas, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang Wind Shadow Escape Talisman ay lumitaw sa kanyang kamay. Bagamat ang epekto ng Wind Shadow Escape Talisman ay tatagal lamang ng 10 hininga, sa kanyang palagay, ito ay higit pa sa sapat. Pinuno ng sekta, aalis na ako. Nagpaalam si Alvin kay Lucas at lumabas ng hangganan ng lupain ng Simplicity Celestial Sect. Sa sandaling tumawid ang isa sa mga paa ni Alvin sa hangganan sa pagitan ng Simplicity Celestial Sect at sa labas, na epektibong umalis sa dakilang protection na formation ng sekta, ang mga mata ni Von, ang assassin mula sa Blood Skull Gang, ay malamig na kumislap. Habang siya ay nananatiling nakatago sa dilim, ang kanyang celestial origin energy ay tumaas sa ibabaw ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, habang pinapanood ni Von si Alvin na paalis sa proteksyon ng mga formation ng sekta, nakita niya si Alvin na binabasag ang isang anting-anting sa kanyang kamay. Sa sandaling mabasag ni Alvin ang anting-anting, isang aura na may asul na liwanag ang nagsimulang kumalat sa paligid. Ang shockwave mula sa aura ay napakalakas na parang kakalat ito sa langit at lupa. Nagsimulang magningning. Natural lang, sa sandaling ito, base sa aura, masasabi ni Von na hindi ordinaryo ang anting-anting. Kasabay nito, tuluyan ng nilisan ni Alvin ang hanay ng mga protective formation sa Simplicity Celestial Sect. Nagniningning ang mga mata ni Von sa hanggang pumatay habang hinahayaan niyang sumabog sa sandaling ito ang kanyang celestial origin energy na kanina pa namumuo sa ibabaw ng kanyang katawan. Mamatay ka! Biglang nawala sa paningin si Von. Nang muling lumitaw siya, sumusugod na ito patungo kay Alvin na parang multo sa madilim na gabi. Mag-ingat ka! Sigaw ni Lucas bilang babala pagkakita niya kay Von. Nagulat siya sa biglaang paglitaw ni Von. Tila nakalimutan na niya nang tuluyan na na-activate na ni Alvin ang Wind Shadow Escape Talisman. Samantala, si William na nakatayo malapit sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect ay bumulong sa sarili, mamatay. 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 Ang kanyang ekspresyon ay puno ng puot, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabangisan. Sinadya niyang pumunta rito upang masaksihan ang pagpatay ng mamamatay tao mula sa Blood Skull Gang kay Alvin. Sa kanyang palagay, sa pamamagitan ng isang Nine Palaces Celestial King na kumikilos, tiyak ang pagkamatay ni Alvin. Kahit na gamitin ni Alvin ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon at makamit ang lakas ng isang One Basic Celestial Lord, dahil sa mababang bilang ng lalim na sa tingin niya ay naunawaan ni Alvin, tiwala siyang hindi pa rin makakatapat si Alvin para sa mamamatay tao ng Nine Palaces Celestial King na ipinadala ng Blood Skull Gang. Sa wakas ay nakapagdesisyon na akong magpakita, di ba? Malamig na sabi ni Alvin nang marinig ang babala ni Lucas. Sa isang kisap mata, tila nawala na siya sa ere mula sa kinatatayuan niya. Ang 3 taong nanonood, sina Lucas, Von, at William, ay hindi alam kung saan nawala si Alvin. Sa kanilang paningin, si Alvin ay basta na lamang naglaho ng walang anumang babala. Nang si Von, ang mamamatay tao ng Nine Palaces Celestial King, na nasa kalagitnaan ng pagsalakay patungo kay Alvin ng may malakas na momentum, ay nakita si Alvin na tila naglalaho sa ere, ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Kahit wala na si Alvin, ang boses niya ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Darating ang araw na bibisitahin ko ang inyong Blood Skull Gang. Bagamat kalmado ang kanyang boses, hindi rin nawawala ang galit sa kanyang boses. Anong nangyari? Napahinto si Von sa ere. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid, tinitingnan kung may naiwan bang bakas si Alvin. Sayang, wala siyang nakita. Dahil sa natuklasang ito, naging lubhang hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa sandaling ito, kahit hindi siya matalino, nahulaan na niya kung ano ang nangyari. Tiyak na gumamit si Alvin ng isang kilusang nagpapabilis na Celestial Talisman. Bukod dito, ang epekto ng kilusang Celestial Talisman ay napakalakas kaya hindi niya naabutan si Alvin. Panginoon Von. Sa sandaling ito, nagpadala si William ng voice transmission kay Von. Ang kanyang ekspresyon ay kasing pangit tingnan ng kay Von. Siguro may kinalaman ito sa sect leader ng ating Simplicity Celestial Sect.
Tiyak na ibinigay niya kay Alvin ang Wind Shadow Escape Talisman na ginantimpalaan sa kanya ng Mansion Master ng Profound Nether Mansion. Kung hindi, paano siya makakatakas mula sa ilalim ng iyong ilong? Malinaw na alam niya ang Wind Shadow Escape Talisman na taglay ni Lucas. Matapos makita si Alvin na matagumpay na nakatakas sa kamatayan, hindi mahirap para sa kanya na malaman na ibinigay ni Lucas kay Alvin ang Wind Shadow Escape Talisman. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si William, ang anting-anting na iyon ay inukit ng isang Celestial Lord. Hindi lamang ito naglalaman ng kanyang Celestial Origin Energy, kundi naglalaman din ito ng batas ng Wind Style Profundity at Gale Profundity ng hangin. Bukod dito, ang parehong lalim ay wala pa sa panimulang yugto. Naunawaan na ang mga ito sa unang yugto. Batay sa aking kaalaman, ang epekto ng anting-anting ay tumatagal lamang ng 10 paghinga. Sa kasamaang palad, ang 10 paghinga ay higit pa sa sapat upang makatakas si Alvin patungo sa langit kung nais niya. Si Lord Von, sa pamamagitan ng pagbibigay kay Alvin ng Wind Shadow Escape Talisman, ay tumatayo laban sa Blood Skull Gang. Tunay na nababagabag si William. Tiyak na sigurado siyang masasaksihan niya ang pagkamatay ni Alvin ngayon. Kahit sa kanyang pinakamasayang panaginip ay hindi niya inaasahan na makakatakas si Alvin. Bukod dito, ang tanging dahilan kung bakit nakatakas si Alvin ay dahil sa Wind Shadow Escape Talisman ni Lucas. Sa makatuwid, ang bahagi ng kanyang galit at puot ay hindi rin nakadirekta kay Lucas. Dahil dito, sinubukan niyang hikayatin si Von na gumawa ng hakbang laban kay Lucas sa kanyang voice transmission. Ang kalaliman ng estilo ng hangin at ang kalaliman ng gale. Ang aura na naramdaman ko kanina ay malamang na nagmula sa dalawang kalaliman na iyon mula sa batas ng hangin. Nang marinig ang mga salita ni William, naalala ni Von ang aura na naramdaman niya kanina at kinumpirma na ang Celestial Talisman na ginamit ni Alvin kanina ay walang dodang ang Wind Shadow Escape Talisman. Dahil sa kaalamang ito, alam niyang hindi niya maaabutan si Alvin kahit na ang epekto ng talisman ay tatagal lamang ng 10 hininga. Si Von, na nakalutang pa rin sa ere, ay tumingin ng matalim kay Lucas na hindi pa umaalis. Lucas! Ibinigay mo nga pala ang Celestial Talisman na iyon kay Alvin. Nagulat ako na hindi ka nag-atubiling ibigay ito. Nang marinig ang mga salita ni Von, kumunat ang noo ni Lucas. Paano nalaman ni Von na ibinigay niya ang Wind Shadow Escaping Talisman kay Alvin? Habang tumatakbo ang mga iniisip niya, nagkataong lumingon siya at nakita si William, ang Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect. Dahil doon, wala siyang duda na si William ang nagsabi sa assassin ng Blood Skull Gang tungkol sa Wind Shadow Escape Talisman. Tutal, alam niyang alam ni William na taglay niya ang Wind Shadow Escape Talisman. Alam pa nga ni William na napakabilis ng bilis na ibinibigay ng talisman kaya mahihirapan ang mga ordinaryong Celestial Lord na makahabol. Malamig na tiningnan ni Lucas si William bago lumingon kay Von. Walang pakialam niyang sinabi, "Sir, ano ang mali sa pagbibigay ko kay Alvin ng aking Wind Shadow Escape Talisman? Huwag mong sabihin sa akin na bilang sect leader ng Simplicity Celestial Sect, hindi ko man lang kaya gantimpalaan ang isang natatanging disipulo ko." Nang matapos siyang magsalita, isang pang-iinis ang makikita sa kanyang mukha. Bagamat ang mamamatay tao ng Blood Skull Gang ay isang Nine Palaces Celestial King, tiwala si Lucas na hindi maglalakas loob si Von na gumawa ng hakbang ng walang ingat. Tutal, siya ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Higit sa lahat, ang Simplicity Celestial Sect ay nasa ilalim ng proteksyon ng Profound Nether Mansion. Kung papatayin siya ni Von, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan at aalerto ang Profound Nether Mansion. Tiyak na kikilos ang Profound Nether Mansion. Tutal, kung ang isang pinuno ng isa sa 3 sekta at 2 angkan sa ilalim ng proteksyon ng Profound Nether Mansion ay maaaring mapatay ng walang anumang kahihinatnan, paano magtitiwala ang iba sa ilalim ng Profound Nether Mansion sa kakayahan ng mansyon na mamuno? Sa makatuwid, tiwala siya na kung papatayin siya ni Von, hahabulin at papatayin siya ng Profound Nether Mansion para gawing halimbawa. Dahil dito, hindi siya natatakot na baka gumawa ng hakbang si Von laban sa kanya. Sige, Lucas, magaling. Sabi ni Von habang nakanganga habang nakatitig kay Lucas. Bagamat na puno ng galit ang kanyang puso, dahil sa kanyang takot sa Profound Nether Mansion, alam niyang hindi siya makakagawa ng aksyon laban kay Lucas. Pagkatapos noon, lumingon siya pakaliwa.
Hindi na siya nagtagal sa paligid ng ari-arian ng Simplicity Celestial Sect at direktang bumalik upang magulat pabalik sa Blood Skull Gang. Tutal, nakaalis na ang kanyang target, at wala siyang ideya kung babalik pa ang kanyang target sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Kaya naman, nakita niya ang punto sa pananatili malapit sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Nang makitang umalis si Von nang walang ginagawa, napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni William, at isang ekspresyon ng pagkadismaya ang lumitaw sa kanyang mukha. Aalis na lang ba siya ng ganito? William. Wala pa ring pag-asa si William nang tumingin sa kanya si Lucas ng matalim at nagyelong sinabi, bagamat wala akong ebidensya na nakikipagsabuatan ka sa assassin ng Blood Skull Gang na iyon, sinasabi ko sa iyo ngayon na mas makabubuti kung kusa kang aalis sa Simplicity Celestial Sect. Kung hindi, hindi ako sigurado kung mapipigilan ko ang sarili ko sa pagpatay sa iyo ng biglaan. Isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha pagkatapos niyang magsalita. Ang matinding hangarin na pumatay sa kanyang mga mata ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni William. Alam na alam ni William ang ugali ni Lucas. Si Lucas ay isang taong tapat sa kanyang mga salita. Noong nakaraan, nagawa ni Lucas na malampasan ang kanyang mga kakumpetensya at matagumpay na naging pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect dahil lamang sa kanyang determinasyon at kalupitan. Si Lucas ay hindi isang taong magiging mapagbigay sa mga taong lumalaban sa kanya. Bagamat sa loob-loob ay gulat na gulat si William, nanatili siyang kalmado sa panlabas na anyo. Dahil wala na si Alvin, natural lang na hindi na ako mananatili sa sekta. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, diretso siyang umalis sa ari-arian ng Simplicity Sect. Kung hindi lang dahil kay Alvin na nanatili sa sekta bago ito, aalis na sana siya sa sekta noong araw na pinatay ang kanyang apo. Samantala, ang bilis. Kaya ito ang bilis ng isang Celestial Lord na nakaunawa sa lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin hanggang sa unang yugto. Matapos lumihis ng ilang direksyon si Alvin, nakarating siya malapit sa lugar kung saan niya dapat makikipagkita kay Jude. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa pa rin si Alvin sa bilis na ibinigay sa kanya ng Celestial Talisman sa loob ng 10 paghinga. Ang epekto ng Wind Shadow Escape Talisman ay nagpagan sa kanyang katawan. Habang gumagalaw siya, malabo ang kanyang paligid. Kahit gamitin niya ang kanyang nauubos na Royal Celestial Weapon, hindi siya magkakaroon ng ganoong bilis. Matapos ang maikling paglalakbay, sa wakas ay nakita ni Alvin ang tagpuan nila ni Jude. Ito ay isang sinaunang malawak na lungsod. Lungsod ng bundok ng Palakol. 3,076. Pagkarating malapit sa Axe Mountain City, agad na nagpadala si Alvin ng mensahe kay Jude para ipaalam kay Jude ang kanyang pagdating. Sumagot si Jude, pumunta ka sa sentro ng Axe Mountain City. Makakakita ka ng isang plaza na may ilang counter sa bukas na lugar. Pumunta ka sa isa sa mga counter at sabihin sa kanila na mag-check-in ka para manatili pagkatapos mong banggitin ang pangalan ko. Ihahatid ka nila sa akin. Pumasok si Alvin sa Axe Mountain City ayon sa itinagubilan ni Jude. Ang pasukan sa lungsod ay puno ng mga taong pumapasok at lumalabas sa lungsod. Pagpasok niya sa lungsod, nakita niya ang mga kalye na puno rin ng mga tao at mga karwahe ng kabayo. Ang mga tindahan sa magkabilang gilid ng pangunahing kalye ay puno rin ng mga tao. Malinaw na maayos ang takbo ng mga negosyo. Totoo ito lalo na sa mga tindahang nagbebenta ng mga origin stone. Ang mga tindahang nagbebenta ng mga medicinal pills at celestial talismans ay pangalawa lamang sa mga tindahang nagbebenta ng mga origin stones. Bukod doon, may iba pang mga tindahang nagbebenta ng mga celestial weapons, mga sangkap sa pagpino at mga materyales sa pagpapanday, at mga floating image pearls. Ang mga tindahang nagbebenta ng mga sangkap sa pagpino at mga materyales sa pagpapanday ay, natural, mga sangkap at materyales na ginagamit sa pagpapanday ng mga celestial weapons, pagpino ng mga celestial pills, at pag-ukit ng mga celestial talismans. Tungkol naman sa mga tindahang nagbebenta ng mga floating image pearls, nahulaan ni Alvin na nagbebenta sila ng mga floating image pearls na maaaring magtala ng mga labanan sa pagitan ng malalakas na powerhouse. Tutal, sa Devata Realms, karaniwan sa mga tao ang manood ng mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse na naitala sa floating image pearls upang matulungan silang maunawaan ang mga batas.
Habang naglalakad si Alvin sa pangunahing kalye, naisip niya sa sarili, mukhang mabilis kung naiintindihan ang burning profundity ng batas ng apoy kahit wala ang tulong ng Chaos Divine Flame dahil sa floating image pearl na naglalaman ng labanang ibinigay sa akin ng pinuno ng sect. Ang mga floating image pearls ay itinuturing na napakahalaga sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Si Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect, ay naging bukas palad upang bigyan siya ng mga floating image pearls. Bagamat ang library ng sect ay naglalaman ng maraming floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng malabanan sa pagitan ng mga powerhouse na gumagamit ng iba't ibang batas, dahil ang batas ng apoy ay popular sa Simplicity Celestial Sect, ang mga floating image pearls na may kaugnayan sa batas ng apoy ay mahirap makuha dahil sa mataas na demand. Sa ganitong mga sitwasyon, binigyan siya ni Lucas ng mga floating image pearls mula sa kanyang pribadong imbak. Bukod dito, binigyan siya ni Lucas ng 12 floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse na nakaintindi sa batas ng apoy. Sa 12 recording, 9 sa mga ito ay naglalaman ng mga footage na may kaugnayan sa Burning DPT at iba pang lalim mula sa batas ng apoy. Ang mga floating image pearls na ibinigay sa akin ng pinuno ng sect ay kadalasang naglalaman ng mga labanan ng mga powerhouse gamit ang Burning Profundity at Explosion Profundity. Bihirang gamitin ng mga powerhouse ang iba pang mga profundity mula sa batas ng apoy. Ang halaga ng isang floating image pearl ay nakasalalay sa katotohanang makikita ang mga makapangyarihang nilalang na gumagamit ng lalim ng mga batas. Sa 12 floating image pearls na ibinigay kay Alvin, isa lamang ang powerhouse na kayang gumamit ng 6 na lalim mula sa Lawfire. Ang powerhouse na iyon ay walang iba kundi si Lucas, ang sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Ang floating image pearl na nagtala ng laban ni Lucas ang pinakamahalaga sa 12 grupo. Para naman sa susunod na powerhouse sa floating image pearl na kayang maglagay ng pinakamalalim na lalim ay kayang maglagay ng 4 na lalim mula sa Law of Fire. Habang naglalakad si Alvin sa mga tindahang nagbebenta ng floating image pearls, patungo sa sentro ng Axe Mountain City, mamulong siya sa sarili, babalik ako para tingnan ang mga tindahang nagbebenta ng floating image pearls pagkatapos kong makilala si Jude. Sa gitna ng Axe Mountain City, mayroong isang plaza. Isang mahigit 10 metrong taas na monumentong bato ang itinayo sa isang gilid ng plaza. 3 salita ang nakaukit sa monumentong bato sa ibabaw ng Cloud Pavilion. Ang Above Cloud Pavilion. Hindi mahahalatang naninangkit ang mga mata ni Alvin. Nabasa niya ang tungkol sa Above Cloud Pavilion sa aklatan ng Simplicity Celestial Sect. Ito ang pinakamalaking inn at may pinakamaraming inn sa Profound Nether Mansion at pagmamayari ng isa sa mga nasasakupan nito. Mayroong Above Cloud Pavilion sa bawat lungsod sa teritoryo ng Profound Nether Mansion. Nagmuni-muni si Alvin sa loob-loob niya, ang lungsod na ito ay tiyak na mayroong transporting formation na konektado sa iba pang mga Devata realm. Sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion, ang mga transporting formation sa lungsod ay hindi kinakailangang pag-aari ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, dahil ang mga lungsod ay nasa ilalim ng Profound Nether Mansion, natural lang na ang mansyon ay may karapatan din sa transporting formation sa iba pang Devata realms. Sa katunayan, ang mga transporting formation sa malalaking lungsod ng Profound Nether Mansion ay kayang magpadala ng isang tao sa nilalayong Devata realm. Hindi tulad ng mga transporting formation sa mas maliliit na lungsod, ang isa ay random na ipapadala sa isa pang Devata realm. Ito ay dahil nais ng Profound Nether Mansion na mapalakas ang ekonomiya ng mas malalaking lungsod sa mga teritoryo nito. Dapat alam ko na. Napakaliblib ng lungsod na ito. Tama lang, hindi dapat ito masyadong abala. Kung hindi dahil sa Profound Nether Mansion, paano ito uunlad? Uming si Alvin at pumasok sa plaza bago tumungo sa isa sa mga counter. Medyo mapalad si Alvin. Medyo walang tao sa counter na nilapitan niya habang mahaba ang pila sa ibang mga counter. Isang magandang dalaga ang nakatayo sa likod ng counter at ngumiti kay Alvin bago ito nagtanong, "Magandang araw po, Ginoo. Maaari ko po bang malaman kung narito kayo para mag-check-in?" Tumango si Alvin bago niya binanggit ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Jude. Pagkatapos, tiningnan niya muli ang 3 salitang Above Cloud Pavilion, at napagtanto na malamang ito ay parang reception area o lobby sa lupa. "Panginoon ko, ang inyong kaibigan ay nakaste sa First Sky Courtyard sa Above Cloud Pavilion."
Ipinaalam na niya sa amin ang tungkol sa inyong pagdating. Pakiusap, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang daan. Binuklat ng ginang ang isang libro sa ibabaw ng mesa bago niya itinaas ang kanyang ulo at ngumiti kay Alvin. Pagkatapos magsalita ng dalaga, nakita ni Alvin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahahabang roba na papunta sa kanya mula sa malayo. Nang dumating ang lalaking nasa katanghaliang gulang, sinabi ng dalaga, pakisamahan po ninyo ang Panginoon sa First Sky Courtyard. Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago tumingin kay Alvin at ngumiti ng matigas. Panginoon ko, sumunod po kayo sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang lumipad. Sige, sagot ni Alvin bago sumunod. Naisip ni Alvin, ang unang patio ng langit. Ang mga patio sa Above Cloud Pavilion ay nahahati sa patio ng langit, patio ng lupa, at patio ng tao. Ang unang patio ng langit ay isang patio ng langit. Ang isang gabing pamamalagi ay kakahalaga ng humigit kumulang 1,000 kilalang celestial crystals. Ang isang 100 araw na pamamalagi ay nagkakahalaga ng 100,000 kilalang celestial crystals. Iyan ay halos katumbas ng presyo ng isang king-grade celestial weapon. Medyo nagulat si Alvin nang una niyang malaman ang tungkol sa halaga ng pananatili sa Sky Courtyard ng Above Cloud Pavilion. Gayunpaman, dahil sa kayamanang naipon niya at sa mga ari-ariang nakuha niya kamakailan mula sa mga mamamatay tao ng Blood Skull Gang, kaya niyang manatili sa Sky Courtyard ng Above Cloud Pavilion. Hindi niya maiwasang umiling sa sobrang halaga kahit na kaya niya itong bilhin. Bagamat mahal, sulit naman. Ginagarantiyahan ng Sky Courtyard ng Above Cloud Pavilion ang kaligtasan ng kanilang mga bisita. Mayroon itong proteksyon ng 5 Elements Celestial Kings at mga katulad na formation na ginagamit ng 3 sects at 2 clans. Kahit ang isang 10 Direction Celestial King ay hindi basta-basta susugod sa Sky Courtyard. Ito ay isang ligtas na lugar na matutuluyan. Mas mababa ang Earth Courtyard, ngunit mayroon silang 3 Talent Celestial Kings upang protektahan ang kanilang mga bisita. Gayunpaman, wala silang mga formation sa Sky Courtyard. Ang mga kaaway na mas malakas kaysa sa isang 3 Talent Celestial King ay madaling makakalusot sa mga depensa sa Earth Courtyards. Para naman sa pinakamurang courtyard, ang Human Courtyard, mayroon silang 1 Basic Celestial Kings doon. Gayunpaman, wala roon ang 1 Basic Celestial Kings para sa proteksyon ng mga bisita. Ang 1 Basic Celestial Kings ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na binayaran ng mga bisita ang mga ari-arian ng ina kanilang sinira, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Dahil nabasa ni Alvin ang tungkol sa Above Cloud Pavilion sa library ng Simplicity Celestial Sect, medyo may alam na siya tungkol sa Above Cloud Pavilion. Tulad ng pangalan nito, ang Above Cloud Pavilion ay matatagpuan sa itaas ng mga ulap. Sinundan ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang at lumipad sa mga ulap. May mga islang lumulutang sa ibabaw ng mga ulap na matatagpuan sa 3 magkakaibang antas, patayo at magkakapatong. Sa madaling salita, mayroong 3 antas ng 3 kumpol ng mga isla. Ang bawat antas ay pinaghihiwalay ng humigit kumulang 100 metro. Habang tumataas ang mga isla, mas maliliit ang mga isla. Ang pinakamataas na punto na may pinakamaliit na isla ay ang Sky Courtyards. Haka-haka ni Alvin sa loob-loob. Nang huminto ang nasa katanghaliang gulang sa harap ng isa sa mga isla na matatagpuan sa pinakamataas na punto, sinabi niya, Panginoon, narating na natin ang First Sky Courtyard. 3,077. Tiningnan ni Alvin ang isla sa ere. May isang patio na itinayo sa ibabaw nito. Isang plaque ang nakasabit sa itaas ng pangunahing pasukan na may nakasulat na, Unang Patio ng Langit. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin sa isa pang isla at nakita ang isang plaque na may nakasulat na, Berdeng Patio ng Langit. Ibinalik ni Alvin ang kanyang tingin sa First Sky Courtyard at tinawag, Jude. Langit-ngit. Pagkatawag ni Alvin kay Jude, bumukas ang isa sa mga pinto, at lumabas mula sa silid ang isang binata na nakaabong damit. Ang binata na nakasuot ng kulay abong damit ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at isang mahabang espada ang nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang mga galaw ay kaaya-aya, na nagpapamukha sa kanya na isang immortal na hindi taga-mundo. Ang binata na ito ay walang iba kundi si Jude. Nang dumating si Jude sa harap ni Alvin, nagpaalam ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa dalawa at iniwan silang mag-isa. Gaano ka nakatagal dito? Tanong ni Alvin.
3 araw, sagot ni Jude. Nagkwento si Alvin sa loob-loob niya. Dahil umalis na siya sa lupain ng Simplicity Celestial Sect, inabot siya ng 2 araw bago nakarating sa Axe Mountain City. Nangangahulugan ito na kinontak siya ni Jude noong unang dumating si Jude sa lungsod. Pumasok muna tayo. Matapos batiin si Alvin, lumipad pabalik si Jude sa First Sky Courtyard. Kasabay nito, nakita ni Alvin ang pag-alo ng hangin sa ibabaw ng First Sky Courtyard nang pumasok siya sa looban. Natural lang na alam niyang binuksan ni Jude ang formation para makapasok siya. Bago pumasok sa First Sky Courtyard, tumingin si Alvin sa ibaba at tanging mga puting ulap lamang ang nakita niya. Natakpin ng mga ulap ang kanyang paningin sa mga patio ng lupa at mga patio ng tao. Tanging ibang mga patio ng kalangitan lamang ang kanyang nakikita sa kanyang paligid. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang paningin bago niya tuluyang nakita ang malabong itim na tuldok sa ilalim ng mga ulap na inakala niyang mga patio ng lupa. Noong nasa lupa ako, natatanaw ko ang mga patio ng tao, ang mga patio ng lupa, at ang mga patio ng kalangitan. Tila 100 metro lang ang pagitan ng bawat antas. Gayunpaman, ngayong nasa antas na ako ng mga patio ng kalangitan, hindi ko na makita ang mga patio ng lupa na dapat ay 100 metro lang ang mas mababa. Nangangahulugan ito na dapat ay mahigit 100 metro ang pagitan nila. Kung tungkol naman sa mga patio ng tao, hindi ko sila makita. Maya-maya, nalaman ni Alvin kung bakit tila 100 metro lang ang pagitan ng mga isla. Ito ay dahil sa epekto ng isang formation. Pagpasok sa looban, natuklasan ni Alvin na nawala na ang mga alon sa hangin sa itaas ng looban. Dahil dito, muling nagsara ang formation na nagpoprotekta sa First Sky Courtyard. Ito ang Jade Token ng pasukan ng patio para sa First Sky Courtyard. Dalhin mo ito. Kapag lumapit ka sa First Sky Courtyard, palawakin ang iyong banal na kamalayan sa token at bubuksan nito ang formation na nakapalibot sa patio, sabi ni Jude habang lumingon at inabot ang isang Jade Token kay Alvin. Ang mga salitang First Sky Courtyard ay nakaukit sa Jade Token. Nakita ni Alvin na may nakasabit na katulad na Jade Token sa baywang ni Jude. Alam niyang ang mga Jade Token na ito ay gumagana tulad ng mga card ng hotel room sa mundo. Matapos itabi ang kanyang Jade Token, naupo sina Alvin at Jude sa isang gazebo sa harap ng patio. Pagkatapos nilang umupo, naramdaman ng banal na kamalayan ni Alvin na pinalalawak ni Jude ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang Jade Token. Pagkatapos, naglabas ito ng isang aura. Nang maramdaman ng mausis ang tingin ni Alvin, agad na ipinaliwanag ni Jude, ang Jade Token ng pasukan ng patio ay hindi lamang nagbubukas at nagsasara ng formation sa paligid ng patio, kundi maaari rin itong kontrolin ang formation hanggang sa isang tiyak na lawak. Kaka-trigger ko lang ng barrier effect mula sa mga formation na hawad lang sa mga tao na makita tayo. Ang makikitang nila ay isang walang laman na patio. Kung paano ay trigger ang iba't ibang epekto ng formation, matututunan mo kung paano kapag pinalawak mo ang iyong divine consciousness sa Jade Token. Tumango si Alvin at pinalawak ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang Jade Token. Isang serye ng mga komplikadong impormasyon ang bumaha sa kanyang isipan. Ang impormasyon ay kadalasang tungkol sa kung paano buksan at isara ang formation at kung paano paandarin ang iba pang mga epekto ng formation. Nang malaman ito, hindi napigilan ni Alvin na taos pusong humanga sa Formation Master na lumikha ng formation sa First Sky Courtyard. Pagkatapos ng maikling sandali, tumingin si Alvin kay Jude at sinabing walang paligoy-ligoy, "Dati, nabanggit mo na makikilala natin ang taong iyon pagkatapos ng 3 taon at iiwan ang Spirit Overarching Heaven para sa Jade Emperor Heaven. Nakikipagkita ba siya sa atin dito at dadalhin ang transporting formation sa Axe Mountain City papunta sa Jade Emperor Heaven? May 10 buwan pa bago matapos ang 3 taong yugto." "Hindi." Umiling si Jude. "Aalis tayo mula sa Axe Mountain City. Siya at ang iba pa ay aalis mula sa kani-kanilang mga lugar. Ang mga lugar kung saan sila aalis ay may parehong transporting formation sa Axe Mountain City. Kaya nilang ipadala ang mga ito sa nilalayong destinasyon. Kapag nakarating na tayo sa Jade Emperor Heaven, maaari na tayong lahat makapasok sa lihim na kaharian na nilikha niya noong kanyang nakaraang buhay," sabi ni Jude. "Mayroong 10 buwan pa bago ang ating pag-alis. Dapat nating ihanda ang ating mga sarili sa panahong ito."
Bagamat pareho tayong may mga sikretong armas, ang taong iyon ay isang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor anuman ang mangyari. Bukod dito, papasok tayo sa sikretong kaharian na nilikha niya. Kahit na hindi siya kasing lakas ng kanyang nakaraang buhay, sigurado akong kaya niyang kontrolin ang sikretong kaharian hanggang sa isang antas, sabi ni Alvin. Oo, mayroon tayong mga sikretong sandata, pero ang taong iyon ay mayroon ding sikretong sandata. Sa katunayan, sigurado akong ang kanyang sikretong sandata ay magbibigay sa kanya ng malaking kalamangan kapag nakapasok tayo sa sikretong kaharian, masungit na sabi ni Jude. Tumango si Alvin. Naisip na niya ito kanina. Kaya naman, hindi na siya nang ahas na maging pabaya. Maraming panganib ang pumapasok sa lugar na iyon kaya kailangan nating bawasan ang pinakamaraming panganib hanggat maaari at gumawa ng mga paghahanda sa loob ng 10 buwan na ito, sabi ni Jude. Tumango si Alvin. Ito rin ang nasa isip niya. Dahil doon, nagsimula na silang dalawa na maghanda. Samantala, sa Meyer clan, isa sa 3 sekta at 2 clan sa Profound Nether Mansion. Si Tracy, ang pinakabata at pinakanamumukod tanging henyo ng Meyer clan ay naghahanda rin para sa paglalakbay patungo sa Jade Emperor Heaven. Napaisip siya ng malakas, dahil hinanap ako ng taong iyon, malamang hinanap din niya sina Alvin at Jude. Iniisip ko kung may iba pa ba siyang nakita sa teritoryo ng Profound Nether Mansion. Base sa mga salita ni Tracy, malinaw na inimbitahan din siya ng reincarnated Celestial Emperor sa lihim na kaharian sa Jade Emperor Heaven. Gayunpaman, hindi niya alam na ang taong iyon ay isang reincarnated Celestial Emperor. Naniniwala siyang aksidente nitong natagpuan ang lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor na tanging ang overarching Heavenly Supreme Celestials lamang ang nakapasok. Nang hanapin siya ng taong iyon, nagkaroon sila ng tunggalian. Sa loob ng 30 galaw, natalo na siya nito. Bagamat pareho silang nasa pinakamataas na antas ng overarching Heavenly Supreme Celestials, nakakaintindi ng parehong bilang ng lalim, at gumagamit ng parehong King-grade Celestial weapons, natalo pa rin siya. Malinaw na marami siyang karanasan sa pakikipaglaban, hindi tulad ng sinumang nakilala niya. Sa katunayan, naramdaman pa niya na ang ilan sa mga elder sa clan ay walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban tulad niya. Kaya naman, may kaunting hinala siya na isa itong reincarnated celestial. Sinabi sa kanya ng taong iyon na hindi siya nagmula sa alinman sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Sinabi niya na naglakbay siya rito upang mag-recruit ng mga tao upang galugarin ang lihim na kaharian na natagpuan niya sa Jade Emperor Heaven. Bilang isa sa nangungunang 3 kalahok sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, natural lamang na makuha niya ang kanyang atensyon. Dahil dito, sigurado siyang sina Jude at Alvin, na parehong nasa una at pangalawa ayon sa pagkakabanggit, ay nakatanggap din ng imbitasyon mula sa taong iyon. Bukod sa kanilang 3, wala nang ibang maisip si Tracy na overarching Heavenly Supreme Celestials na makakapukaw ng kanyang interes sa Profound Nether Mansion. Sa katunayan, sa lahat ng teritoryo ng Profound Nether Mansion, sina Jude, Alvin, at Tracy lamang ang inimbitahan ng taong iyon. Ang iba pang mga kalahok ay hindi kamit ang kanyang kwalipikasyon. Sa isang hindi kilalang lugar sa langit ng Jade Emperor. 10 buwan pa. Pagkatapos ng 10 buwan, magtitipon-tipon silang lahat, bulong ng isang figure sa sarili na may bahid ng pananabik. Siya ay nakalutang sa ibabaw ng isang latian na mukhang nakakatakot. Tumagos ang sikat ng araw sa masukal na mga puno patungo sa figure. Ang figure ay pagmamayari ng isang payat at matangkad na binata. Sigurado akong wala silang pag-aalinlangang maniwala sa akin noong sinabi kong aksidente kung natuklasan ang isang lihim na kaharian na iniwan ng isang Celestial Emperor. Hindi nila alam na ito ay isang malaking plano na pinlano ko mula pa noong huling buhay ko para mamunga ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, sabi ng binata na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Ang antas ng tagumpay ng pag-aalay ng isang grupo ng mga ordinaryong overarching Heavenly Supreme Celestial sa Heaven Sacrificial Divine Fruit habang sila ay nakikipaglaban hanggang sa kanilang kamatayan ay 10% lamang. Gayunpaman, sa aking nakaraang buhay, nakahanap ako ng paraan para mapataas ang antas ng tagumpay sa 50%.
Ang kailangan ko lang gawin ay tipunin ang isang grupo ng mga napakalakas at mahuhusay na overarching heavenly supreme celestials at gamitin sila bilang sakripisyo. Sa wakas, nagawa kong tipunin ang isang grupo ng mga pambihirang peak overarching heaven supreme celestials mula sa ilang Devata realms. 3078. Hindi maraming tao ang mag-aabalang magtanim ng heaven sacrificial divine fruit tree kahit na makakuha sila ng sapat na makapangyarihang overarching heavenly supreme celestials para gamitin bilang sakripisyo. Ito ay dahil ang success rate ay 10% lamang. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay gumagamit ng puno sa iba't ibang paraan sa halip na pabungain ito. Natural lamang sa Devata realms, mayroon pa ring iilang tao na handang maghanap ng mga paraan upang mapataas ang success rate. Ang ilan sa mga taong ito ay mabilis sumuko, at ang ilan ay matyaga at determinado. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng paraan upang mapataas ang success rate. Si Jiang Lan ay kabilang sa mga bihirang grupo ng mga taong matyaga at determinado. Bagamat hindi siya isang tituladong Celestial Emperor, isa pa rin siyang Celestial Emperor sa kanyang nakaraang buhay. Maliban sa mga tituladong Celestial Emperor, mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga Celestial Emperor. Dahil sa kanyang kakulangan sa likas na talento at kasanayan sa pag-unawa kaya nabigo siyang maging isang tituladong Celestial Emperor. Kaya naman, nagpasya siyang muling magkatawang tao at muling maglinang. Sa kanyang nakaraang buhay, matapos niyang makuha ang mga buto ng Heaven Sacrificial Divine Fruit, lubusan niya itong sinaliksik. Napakaswerte niya nang matagpuan niya ang isang abandonadong bahay malapit sa isang sinaunang kuweba. Sa sinaunang bahay niya natuklasan ang paraan upang mapataas ang rate sa 50%. Matapos umalis sa inabandonang bahay at sa sinaunang kuweba, sinimulan niyang ihanda ang kanyang plano bago niya piliin ang pinakamagandang panahon para magkatawang tao. Pagkatapos ng kanyang muling pagkakatawang tao, dahan-dahan siyang nagil-inang hanggang sa kinaroroonan niya ngayon. Ang susunod na taon ay eksaktong 100 taon mula nang itanim niya ang binhi ng Heaven Sacrificial Divine Fruit sa kanyang nakaraang buhay. Noong si Jiang Lan ay 50 taong gulang, nagising na niya ang kanyang mga alaala at nagmana ng malaking kayamanan mula sa kanyang nakaraang buhay. Gamit ang kanyang mga alaala, naging isang tugatog siya ng overarching heavenly supreme celestial at naunawaan ang 4 na lalim mula sa batas ng tubig, kabilang ang water elemental profundity, bago pa man umabot sa edad na 100. Bukod pa riyan, nag-iwan din siya ng ilang makapangyarihang celestial talismans at emperor-grade celestial weapons. Bulong niya sa sarili, ang 12 ng mga henyong overarching heavenly supreme celestial na nakasalamuha ko sa ibang Devata realms ay mga ordinaryo lang. Ang pinakamalakas sa kanila ay hindi man lang kayang tiisin ang 100 galaw mula sa akin. Umiling siya nang maalala ang lakas ng mga peak overarching heavenly supreme celestial na nakalaban niya. Bukod pa rito, hindi man lang ako gumamit ng kahit anong emperor-grade celestial weapons o celestial talismans. Gumamit lang ako ng armas na kapantay ng sa kanila at ginamit ang parehong dami ng lalim na naunawaan nila. Kung lalaban ako ng buong lakas at gagamitin ang Emperor-grade celestial weapon, kahit magsanib puwersa pa silang lahat, hindi nila ako mapapatay. Mayabang na sabi ni Jiang Lan. Bilang isang muling nagkatawang tao na Celestial Emperor, kahit wala ang tulong ng mga celestial weapons at celestial talismans na naiwan niya sa kanyang nakaraang buhay, namumukod-tangi pa rin siya sa kanyang mga kasamahan. Bukod dito, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay ay nagbigay din sa kanya ng kalamangan. Sa espiritong sumasakop sa langit. Sa Axe Mountain City sa Southern Heaven Territory, isa sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion. Si Jude, na sumama kay Alvin sa isa sa mga tindahan sa pangunahing kalye ng Axe Mountain City, ay hindi napigil ang magtanong, hindi mo ba naiintindihan ang batas ng mundo? Bakit ka bumibili ng mga floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng batas ng apoy? Hindi ko ba maiintindihan pati ang batas ng apoy? Tanong ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Mag-ingat ka na huwag kumagat ng higit sa kaya mong nguyain, sabi ni Jude ng bahagyang nakasimangot. Kahit alam niyang alam ito ni Alvin, nag-aalala pa rin siya na baka pagsisihan ni Alvin ang paglipat sa pag-unawa sa ibang batas. Bakit? Naiinggit ka ba na kaya ko ring intindihin ang batas ng apoy? Pabirong tanong ni Alvin.
Pagkatapos, bigla niyang naalala noong nasa Scalan Cloud Lake sila ilang taon na ang nakalilipas, pinagbantaan siya ni Jude na huwag niyang aapihin si Hana, ang soul artifact. Pagkatapos noon, nangako ang dalawa na magkakaroon ng tunggalian kapag nagkita silang muli sa Profound Nether Mansion. Bakit hindi tayo maghanap ng lugar at maglaban? Naaalala ko bago tayo maghiwalay sa Scalan Cloud Lake, nangako tayong magkakaroon ng isang round ng labanan pagkatapos makapasok sa Profound Nether Mansion. Bakit hindi natin ituloy ang labanan? Iyon mismo ang iniisip ko. Agad na kumislap ang mga mata ni Jude. Makalipas ang halos kalahating oras. Sa isang desyerto na kagubatan at bundok sa hilaga ng Axe Mountain City, magkaharap na nakatayo sa air sina Alvin at Jude. Si Alvin ay nakalutang malapit sa tuktok ng isang matarik na bundok habang si Jude ay nakalutang sa ibabaw ng kagubatan. Ang kanilang mga damit ay lumilipad dahil sa simoy ng hangin. Gagamitin ba natin ang ating mga celestial armas sa labanang ito? Tanong ni Jude kay Alvin. Hindi, lumaban tayo ng walang kamay. Umiling si Alvin. Ang itim na baluti sa kanyang katawan ay kumislap at naglaho ng walang bakas. Itinabi niya ang kanyang purong pandepensang king-grade celestial weapon na inalagaan ng isang celestial lord. Sang-ayon ako. Isang itim na baluti kay Jude na katulad ng kay Alvin ang kumislap bago ito nawala. Ang mga baluti ng dalawa ay purong pandepensang king-grade celestial weapons na inalagaan ng mga celestial lords. Nakuha nila ang mga ito sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang isang purong depensibong king-grade celestial weapon ay automatikong paprotekta sa gumagamit nito sa mga kritikal na sandali, hindi tulad ng ordinaryong king-grade celestial weapon. Kaya naman, kailangan nila itong itago. Hindi itinabi ni Jude ang espadang nakasabit sa kanyang baywang. Mukhang wala naman talaga siyang balak gamitin ito. Hindi mahalaga kung nakasabit ito sa kanyang baywang kung hindi niya ito gagamitin. Dahil hindi tayo mga celestial weapons, magiging patas ang laban. Gayunpaman, sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa akin? Ang kasalukuyang lakas ko ay hindi kasing simple ng nakita mo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, sabi ni Jude habang nakatingin kay Alvin, kahit na noong panahong iyon, hindi ko pa nagamit ang buong lakas ko. Hindi rin niya direktang sinabi na mas malakas na siya ngayon pagkatapos ng mahabang panahon. Nandito na tayo. Sa tingin mo ba atras ako? Nararamdaman ni Alvin ang kumpiyansa ni Jude, ngunit hindi siya natatakot. Sa katunayan, mas lalong tumaas ang kanyang diwa sa pakikipaglaban. Kumilos ka na. Ayon sa gusto mo. Ungol ni Jude nang biglang lumabas ang kanyang celestial origin energy at agad na nagdilim. Napuno ng aura ng kamatayan ang paligid. Napaka-dominant nito na kahit si Alvin ay nakaramdam ng pressure. Swoosh! Isang apoy ang biglang lumabas mula sa katawan ni Alvin at nilamon siya. Ham! Sa sumunod na sandali, malinaw na nakita ni Alvin ang celestial origin energy ni Jude na pinalakas ng Death Elemental Profundity na naging isang napakalaking figure na may hawak na karit. Ang aura ng kamatayan sa paligid nito ay mas nakakatakot pa kaysa dati. Ito ba ang silhwete ng Diyos ng kamatayan? Naalala ni Alvin ang impormasyong nabasa niya tungkol sa batas ng kamatayan mula sa isang Memory Celestial Talisman sa aklata ng Simplicity Celestial Sect. Para sa ilang lalim mula sa batas ng kamatayan, kailangan niyang tawagin ang silhwete ng Diyos ng kamatayan upang magamit ang lalim na iyon. Sa sandaling ito, mabilis na lumiit ang higanteng figure bago ito naging isang guhit ng itim na enerhiya na tumama sa tuktok ng noo ni Jude. Sa isang kisap mata, ang kanyang mga mata ay namula, at isang itim na enerhiya ang nagsimulang umikot sa kanyang katawan. Ito ba ang Possessed Dead Profundity? Bagamat may kaunting kaalaman si Alvin tungkol sa batas ng kamatayan mula sa Memory Celestial Talismans, ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng isang taong gumagamit ng Possessed Dead Profundity. Kaya naman, hindi siya 100% sigurado. Gayunpaman, matapos maobserbahan kung gaano kabilis lumapit sa kanya si Jude, nakumpirma niyang ito nga ang Possessed Dead Profundity. Ito talaga ang batas ng kamatayan na Possessed Dead Profundity. Ang Possessed Dead Profundity ay isa sa mga lalim mula sa batas ng kamatayan.
Tinawag nito ang silhouette ng Diyos ng Kamatayan upang sumanib sa katawan ng gumagamit nito, pinapataas ang bilis at lakas ng celestial origin energy ng isang tao. Isa rin ito sa dalawang lalim ng paggalaw mula sa batas ng kamatayan. Halos kapareho ito ng pillaging profundity ng batas ng apoy at ng gale profundity ng batas ng hangin. Kalaliman ng pagnanakaw. Habang mabilis na lumalapit sa kanya si Jude, si Alvin na nilamon ng apoy ay biglang sumulpot. 3,079. Ang celestial origin energy ni Alvin na pinalakas ng fire elemental profundity ay tumaas nang gamitin niya ang pillaging profundity. Dahil dito, ang kanyang bilis ay kasing bilis ni Jude. Ang batas ng kamatayan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas, sa makatuwid, ito ay nakahihigit sa ibang mga batas. Halimbawa, ang possessed dead profundity ng batas ng kamatayan na ginamit ni Jude ay mas malakas kaysa sa pillaging profundity ng batas ng apoy ni Alvin sa lahat ng aspeto. Halimbawa, ang pillaging profundity ng batas ng apoy ay isang galaw at offensibong lalim, ngunit ang offensibong kapangyarihan nito ay mas mahina kaysa sa mga purong offensibong lalim. Sa kabilang banda, ang possessed dead profundity ng batas ng kamatayan ay isa ring galaw at offensibong lalim. Gayunpaman, ang bilis nito ay kasing bilis ng pillaging profundity, at ang offensibong kapangyarihan nito ay maihahambing sa mga purong offensibong lalim na iyon. Bahagyang nagulat si Jude nang makita niya si Alvin na nilalamon ng apoy. Habang lumalayo siya kay Alvin, sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na naiintindihan mo rin pala ang pillaging profundity ng batas ng apoy." Gayunpaman, kung ito lang ang lalim na naiintindihan mo mula sa batas ng apoy, bukod sa fire elemental profundity, tiyak na matatalo ka. Pagkatapos niyang magsalita, ang aura ng kamatayan ay lumabas mula sa kanyang katawan at tila nag-iba sa isa pang Jude. Walang ekspresyon ang klanang ito ni Jude, at namumula ang kanyang mga mata. Bagamat hindi siya naglalabas ng aura ng kamatayan, ang kanyang bilis ay hindi mas mababa kaysa sa tunay na Jude. Sa clone na ito, malinaw na matapos gamitin ni Jude ang possessed dead profundity, ginamit din niya ang undead doppelganger profundity. Nasaksihan ni Alvin ang paggamit ni Jude ng undead doppelganger profundity noong sila ay nasa Celestial Lord Temple sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kaya naman, hindi siya nagulat sa pamamaraang ito. Matapos sumali sa Simplicity Celestial Sect, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa batas ng kamatayan. Ang undead doppelganger profundity ay isang offensiba at pantulong na lalim. Ang cultivation base at lakas ng doppelganger ay hindi naiiba sa orihinal na katawan. Gayunpaman, magagamit lamang nito ang fundamental profundity ng batas ng kamatayan, ang death elemental profundity. Kung tutuusin, kung magagamit ng doppelganger ang iba pang lalim mula sa batas ng kamatayan, kaya nitong makagawa ng hindi mabilang na mga doppelganger sa pamamagitan ng undead doppelganger profundity. Gayunpaman, isang doppelganger pa rin ang isang puwersang dapat isaalang-alang. Ang doppelganger ay hindi masisira maliban kung mamatay ang orihinal na katawan. Kahit na gawing abo ang doppelganger, mababawi nito ang anyo nito sa loob lamang ng ilang segundo. Bukod pa riyan, kapag ginamit ang undead doppelganger profundity, lubos din nitong pinalakas ang lakas at bilis ng gumagamit. Kaya naman, sa sandaling lumitaw ang doppelganger, ang celestial origin energy at bilis ni Jude ay mas lumakas pa kaysa dati. Swoosh! Matapos ang tulong mula sa undead doppelganger profundity, mabilis na naabutan ni Jude si Alvin. Habang papalapit siya kay Alvin na nilalamon ng apoy, ang kanyang doppelganger ay sumunod sa kanya na parang anino. Hindi kapantay ng bilis niya ang bilis ko. Malaki ang naitulong ng undead doppelganger profundity sa bilis niya. Bagamat mas naitulong din ng pillaging profundity ang bilis ko, hindi ito kapantay ng undead doppelganger profundity. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang makita niyang mabilis na naaabutan siya ni Jude. Sa isang iglap, isang plano ang lumitaw sa kanyang isipan. Nagpa siya si Alvin na itigil ang pag-iwas kay Jude dahil mas mababa ang bilis nito kaysa kay Jude. Kung patuloy niyang iiwasan si Jude, ibibigay lamang niya ang kalamangan kay Jude. Kaya naman, nagpa siya siyang direktang maglunsad ng isang atake. Sa kanyang palagay, ang pinagsamang puwersa ng pillaging profundity at burning profundity ay sapat na upang supulan si Jude at ang kanyang possessed dead profundity.
Ang opensibong kapangyarihan ng Pillaging Profundity ay maaaring hindi kasing lakas ng opensibong kapangyarihan ng Undead Doppelganger, ngunit ang opensibong kapangyarihan ng Burning Profundity ay mas malakas kaysa sa Undead Doppelganger Profundity. Kung tutuusin, ang Burning Profundity ay isa sa mga purong opensibong lalim sa batas ng apoy. Sakto sa oras. Buong kumpiyansang sabi ni Alvin nang muntik na siyang maabutin ni Jude. Sa isang iglap, lumingon siya at lumapit kay Jude. Swoosh! Swoosh! Habang si Alvin, na nilalamon ng apoy, ay sumugod patungo kay Jude, ang naglalakihang apoy ay tumaas ng ilang beses kaysa dati. Ang init ay nagdulot ng pag-alo ng hangin habang siya ay gumagalaw. Ito ba ang nagliliyab na kalaliman? Inakala ni Jude na matatalo niya si Alvin kapag naabutan niya si Alvin. Hindi niya inaasahan na titigil si Alvin sa pag-iwas sa kanya at biglang lumingon upang maglunsad ng direktang pag-atake. Ang apoy na lumamon kay Alvin ay hindi lamang lalong uminit, kundi lumaki pa ito at mas mataas kaysa dati. Hindi na kailangang sabihin pa, nagulat siya rito. Hindi ba naunawaan ni Alvin ang batas ng mundo? Sinasadya ba niyang gamitin ang batas ng mundo noong nasa mababang kaharian tayo ng Southern Heaven Ancient Realm para linlangin ang lahat? Ibig sabihin ba nito ay ang batas ng apoy ang kanyang forte? Nang masaksihan ni Jude ang paggamit ni Alvin ng Pillaging Profundity at Burning Profundity ng batas ng apoy, hindi maiwasan ni Jude na maramdaman na sadyang nilinlang ni Alvin ang lahat at itinago ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng paggamit ng batas ng mundo noong nasa mababang kaharian sila ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa sandaling ito, habang papalapit si Alvin kay Jude, sinabi niya sa mahinang boses, kung ito lang ang kaya mo. Tiyak na matatalo kita sa loob ng 10 galaw. Pagkatapos niyang magsalita, nanliit ang kanyang mga mata. Ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan ay biglang nagtipon at naging nagliliyab na sword kiss. Ang nagliliyab na sword kiss ay umikot sa kanyang katawan ng ilang sandali bago ito sumugod patungo kay Jude. Umalangaw-ngaw sa ere ang sigaw ng espada habang ang nagliliyab na sword kiss ay pumutok na parang isang malakas na ulan ng apoy. Kasabay nito, tumalon si Alvin pataas sa ere. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang mga kamay pababa, tinutukan si Jude. Bumuhos. Bumuhos. Umalangaw-ngaw sa lahat ng dako ang malalakas na tunog ng pagsabog. Ang mga apoy na nakapalibot kay Alvin ay nagtipon at lumabas mula sa kanyang mga palad na parang magma na parang nabuksan ang mga pintuan ng tubig. Bumuhos ito pababa kay Jude. Sa kasalukuyan, sa harap ni Jude, hindi mabilang na nagliliyab na mga espadang kiss ang tumatama sa kanya. Kasabay nito, isang baha ng magma ang bumabagsak sa kanya mula sa itaas. Dahil sa ganitong mga pangyayari, tumigil siya sa paggalaw. Gayun din, ang kanyang doppelganger ay nakatayo sa tabi niya at tumigil din sa paggalaw. Alvin, kakaiba ka talaga. Itinaas ni Jude ang kanyang ulo at tumingin kay Alvin ng may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, ang aura ng kamatayan na inilalabas ng kanyang katawan ay biglang tumindi. Pagkatapos, sumanib ito sa kanyang celestial origin energy bago nag-transform sa hindi mabilang na mga karit. Gayunpaman, ang mga karit ay hindi parang totoong buhay, at ang kanilang mga anyo ay medyo malabo. Malinaw na hindi niya lubos na napag-aralan ang pamamaraang ito. Swoosh! 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 Ang mga karit na nabuo ng celestial origin energy ni Jude na pinalakas ng Death Elemental Profundity ay sumugod patungo sa nagliliyab na sword chi ni Alvin. Boom! Boom! Nagbanggaan ang mga karit at ang nagliliyab na espadang kiss, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Kasabay nito, tumalon sa ere ang doppelganger ni Jude at iniunat ang kanyang mga braso bago diretsyong sumugod sa bumubuhos na magma. Boom! Boom! Matapos magbanggaan ang mga sword kiss at sides, humupa ang mga pagsabog. Ang resulta ng banggaan ay nagsiwalat na ang mga side ay tuluyang nawasak habang iilang mahinang nagliliyab na sword kiss lamang ang nakalutang sa hangin. Samantala, bumuhos ang magma sa doppelganger na naging abo. Gayunpaman, mabilis na nabawi ng doppelganger ang kanyang anyo. Pagkatapos, walang takot itong sumugod patungo sa bumubuhos na magma ng paulit-ulit. Kalaunan, humaba ang oras na ginugol para mabawi ng doppelganger ang kanyang anyo, at tila halos maubos na rin ang pagbubuhos ng magma.
Sa sandaling ito, mabilis na nilisan ni Jude ang larangan ng digmaan matapos niyang iwasan ang pagtama ng atake ni Alvin. Boom! Boom! Bahagi ng epekto ng atake ni Alvin ay kumalat sa kagubatan, tinupok ang isang malaking lugar at lumikha ng isang malaking nagliliyab na hukay. Hindi ko inaasahan na mayroon kang kahit kaunting pangunahing pag-unawa side profundity ng Diyos ng Kamatayan, gulat na sabi ni Alvin habang nakatingin kay Jude. Ang kanyang mga lilang damit ay lumipad sa hangin habang pinapanatili niya ang kanyang posisyon sa hangin. 380. Ang kalaliman ng karit ng Diyos ng Kamatayan ay isa sa mga nakakasakit na lalim ng batas ng kamatayan. Bukod dito, ito rin ang pinakamalakas na lalim ng batas ng kamatayan. Kaya naman, ito ay malawakang kilala bilang ang pinakamalakas na nakakasakit na lalim ng batas ng kamatayan. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, mababaw pa rin ang pagkaunawa ni Jude sa side DPT ng Diyos ng Kamatayan. Base sa kanyang pag-atake, halos hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga pangunahing kaalaman nito. Kaya naman, hindi niya ito lubos na mailabas. Ang kanyang antas ng pagkaunawa sa side DPT ng Diyos ng Kamatayan ay katulad ng antas ng pagkaunawa ni Alvin sa batas ng gravitational DPT ng mundo at ng explosion DPT ng batas ng apoy. Tumingin si Alvin kay Jude at sinabing, base sa aking kaalaman, ang kalaliman ng karit ng Diyos ng Kamatayan ang pinakamahirap na maunawa ang kalaliman mula sa batas ng kamatayan. Nakikita kong medyo maalam ka tungkol sa batas ng kamatayan. Tama ka. Ang kalaliman ng karit ng Diyos ng Kamatayan ang pinakamahirap unawaing lalim sa lahat ng lalim ng batas ng kamatayan, sagot ni Jude habang tumatango, bahagyang nagulat sa kaalaman ni Alvin tungkol sa batas ng kamatayan. Pagkatapos, dagdag niya, ilang buwan ko palang naunawaan ang mga pangunahing kaalaman nito. Bagamat kaya ko itong gamitin, hindi pa ito gaanong makapangyarihan sa ngayon. Sabi ni Alvin, maaaring hindi pa ito gaanong makapangyarihan ngayon, ngunit sa kasalukuyan, ito ay nakakadagdag sa iyong mga kasalukuyang pamamaraan. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Kung hindi ginamit ni Jude ang side profundity ng Diyos ng Kamatayan kanina, imposibleng harangan niya ang hindi mabilang na nagliliyab na mga sword keys. Dahil dito, nabigyan ang kanyang clone ng pagkakataong labanan ang pagdagsa ng magma na bumabagsak. Alvin, ang iyong pag-unawa sa batas ng apoy ay higit pa sa aking inaasahan. Kung hindi ako nagkakamali, ginamit mo ang batas ng lupa sa Southern Heaven Ancient Realm para itago ang iyong tunay na lakas, tama ba? Tanong ni Jude. Paano kung sabihin kong nagsimula ko lang maunawaan ang batas ng apoy pagkatapos kong sumali sa Simplicity Celestial Sect? Maniniwala ka ba sa akin? Nagkibit-balikat na tanong ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, isang bahagyang pag-aalinlangan ang lumitaw sa mukha ni Jude. Gaano na katagal? Wala pang 1 taon ang lumipas mula noon. Sa loob ng wala pang 10 taon, maituturing na isang kamangha-manghang gawa kung nagawa ni Alvin na maunawaan ang isang lalim mula sa batas ng apoy bukod sa Fire Fundamental DPT. Gayunpaman, sinabi ni Alvin, sa maikling panahong ito, naunawaan niya ang dalawang lalim, ang Pillaging DPT at ang Burning DPT, mula sa batas ng apoy, bukod sa Fundamental DPT ng batas ng apoy, ang Fire Elemental DPT. Sa huli, sinabi ni Jude, Alvin, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Gayunpaman, oras na para tapusin ito. Pagkasabi niya noon, kumislap ang kanyang damit dahil sa kanyang aura ng kamatayan. Nagbigay ito sa kanya ng madilim na anyo. Kung gayon, susuko ka na ba? Pabirong tanong ni Alvin. Sumuko. Umiling si Jude. Tinitigan niya si Alvin na may mga matang nagniningning sa determinasyon habang sinasabing, gusto ko lang sabihin sa iyo na malapit ka ng matalo. Matatalo ba ako? Bahagyang nagulat si Alvin sa sinabi ni Jude. Nang makabawi siya sa sarili, napatawa siya. Bagamat mas mabagal ang bilis ko kaysa sa iyo sa ngayon, kaya kong labanan ang lahat ng iyong mga atake. Bakit mo iniisip na matatalo ako? Sa katunayan, batay sa ating laban kanina, sa pinakamasamang sitwasyon, makakatabla tayo. Hindi ibinunyag ni Alvin na hindi niya ginawa ang lahat ng makakaya niya kanina. Naunawaan na rin niya ang mga pangunahing kaalaman ng explosion profundity at magagamit niya ito.
Maaaring hindi ito malakas ngayon, ngunit sapat na ito para mapalakas ang kanyang bilis gaya ng kay Jude. Bukod dito, mapalakas din ito ang kanyang mga atake. Tama ka. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Jude. Gayunpaman, ibinabatay mo ito sa ating nakaraang laban. Gaano ka kasiguro na ginawa ko ang lahat kanina? Pagkasabi niya, isang bahid ng pagkauhaw sa dugo ang sandaling sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang ambon ng dugo ang lumitaw at binalot si Jude. Sa sandaling lumitaw ang ambon ng dugo, sumanib ito sa kanyang celestial origin energy na pinalakas ng Death Elemental Profundity. Sa isang iglap, ang itim na aura ng kamatayan sa paligid niya ay may bahid ng pula. Minana ng pamilya ko ang kapangyarihan ng dugo. Sa kasalukuyan kong cultivation base, kakagising lang ng kapangyarihan ng dugo ko kamakailan lang. Kahit kakagising ko lang nito, malaki na ang maitutulong nito para mapalakas ang lakas ko. Sabi ni Jude. Bago pa siya matapos magsalita, ang kanyang itim na celestial origin energy na may bahid ng pula na parang kidlat ay nagsimulang bumuo ng mga karit. Pagkatapos, dagdag ni Jude, sa pinakamababa, mapalakas nito ang lalim ng batas ng kamatayan na hindi ko pa lubos na nauunawaan hanggang sa puntong lubos na nauunawaan ang mga ito. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga karit na nabuo mula sa kanyang enerhiya ay tila nag-anyong pisikal. Ito. Kanina, malinaw na nakita ni Alvin ang aura ng kamatayan sa paligid ni Jude na nagsasama sa kanyang celestial origin energy. Pagkatapos, ang celestial origin energy ay nag-iba sa mga karit na unti-unting nagkakaroon ng mga anyong pisikal. Nang makita ito, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Natural, alam niya ang ibig sabihin nito. Sa kapangyarihan ng dugo ni Jude, gaano man ito katagal, sa sandaling ito, na-master na ni Jude ang batas ng kamatayan na side profundity ng Diyos ng kamatayan hanggang sa rudimentary stage. Natural, mayroong malaking pagkakaiba sa kapangyarihan ng side profundity ng Diyos ng kamatayan noong bago pa lamang naunawaan ang mga pangunahing kaalaman kumpara noong na-master na ito hanggang sa rudimentary stage. Matapos kong paginahin ang kapangyarihan ng dugo, parang naunawaan ko na ang apat na lalim mula sa batas ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay kapantay mo pa rin ako? Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jude. Pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw. Hindi tulad ng dati, ang bilis niya nang sumugod siya patungo kay Alvin ay mas mabilis. Kasabay nito, ang mga karit sa paligid ni Jude ay mabilis na umiikot na parang isang pangkat ng mga sinanay na hukbo, naghihintay sa kanyang utos na sumalakay. Swoosh! Sa sandaling ito, ang clone ni Jude mula sa Undead Doppelganger Profundity ng batas ng kamatayan ay agresibo ring sumulong patungo kay Alvin. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mas mabilis si Jude kaysa kay Alvin, kundi mas malakas din ang kanyang mga atake kaysa kay Alvin. Natural lamang na mayroong malaking pagkakaiba sa lakas ni Jude kumpara dati. Tutal, kanina, umatake siya gamit ang side profundity ng Diyos ng kamatayan na noon pa lamang niya natutunan ang mga pangunahing kaalaman. Sa kasalukuyan, umaatake siya gamit ang side profundity ng Diyos ng kamatayan na naunawaan na sa pinakasimpleng yugto. Mabilis si Jude. Halos hindi nakapag-react si Alvin. Sa isang kisap mata lang, nakarating na siya sa harap ni Alvin. Beats! Umalangaw-ngaw sa ere ang mga ugong habang ang mga karit na umiikot kay Jude ay agad na sumulpot, tila sapat ang talas para mapunit ang isang espasyong butas sa ere. Mabuti na lang at sa kabila ng bilis ni Jude, nagawa pa rin ni Alvin na makaiwas sa mga atake. Explosion Profundity. Dahil sa mga dominanteng atake ni Jude, mabilis na ginamit ni Alvin ang Explosion Profundity ng batas ng apoy kahit na ang mga pangunahing kaalaman lamang nito ang kanyang naunawaan. Bagamat ang Explosion Profundity ay isang offensive profundity, maaari rin itong mapalakas ang bilis ng isang tao sa isang tiyak na antas. Bukod doon, pinakawalan din niya ang lahat ng mga teknik na ginamit niya kanina ng sabay. Swoosh! 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 Agad na umulan ang kalangitan na puno ng mga sword keys. Habang nagbabanggaan sila ng mga side, sumabog ang mga ito at naging nakasisilaw na mga paputok. Malinaw na mas malakas ang mga sword keys sa pagkakataong ito. Ang explosion DPT ng batas ng apoy.
Bagamat nagawang malampasan ng mga atake ni Jude ang mga keys ng espada, dahilan para sumabog ang mga ito, nagulat pa rin siya sa katotohanang naunawaan ni Alvin ang isa pang lalim mula sa batas ng apoy. Natural, masasabi niyang hindi pa lubos na nauunawaan ni Alvin ang explosion DPT at ang mga pangunahing kaalaman pa lamang nito ang naunawaan niya. Katulad ito ng kung paano niya naunawaan lamang ang mga pangunahing kaalaman ng side DPT ng Diyos ng Kamatayan bago niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa dugo. Isang katulad na eksena ang muling isinagawa. Gayunpaman, ang taong dali-daling lumaban at umiiwas sa mga atake sa pagkakataong ito ay hindi si Jude kundi si Alvin. Sa pagkakataong ito, si Jude ang may kalamangan. Nagulat ako na naunawaan mo na ang mga pangunahing kaalaman sa explosion profundity ng batas ng apoy. Gayunpaman, hindi ka pa rin kayang tapatan ko. Hindi tumigil si Jude sa kanyang mga galaw habang iniiwasan ni Alvin ang kanyang mga atake. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang mga atake. Kasabay nito, ang clone ni Jude mula sa doppelganger profundity ng kanyang batas ng kamatayan ay sumunod sa kanya, naghihintay ng pagkakataong sumugod habang ang orihinal ay nakikipaglaban kay Alvin. Buzz! Ang mga karit na nawalan ng kinang matapos bumangga sa espada ni Alvin ay nagliwanag at muling nagkatawang tao habang sumusugod si Jude. Tulad ng dati, tila kaya nilang tusukin ang lahat. May iba ka pa bang plano? Mas mabuting gamitin mo na ito ngayon habang may pagkakataon ka pa. Kung hindi, sumuko ka na. Hindi mo ako kayang tapatan ngayon. Napangiti si Jude habang papalapit kay Alvin. Malinaw na tiwala siya sa kanyang tagumpay. Sa palagay ni Jude, kung may ibang teknik lang si Alvin, mas maaga sana itong ginamit ni Alvin sa halip na gamitin lang ang explosion profundity na halos hindi niya maintindihan. Samantala, si Alvin, na walang pakialam sa pagkapanalo, ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot nang makita ang ngisi sa mukha ni Jude. Arrogant naman ang lalaking ito. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang sulok ng kanyang labi ay kumarba at naging isang mahinang ngiti. Hindi ba't masyadong maaga para isipin na mananalo ka? Dahil doon, tinawag ni Alvin ang Chaos Divine Flame sa kanyang katawan. Senior Chaos Divine Flame, nais kong humingi ng tulong sa iyo. Gayunpaman, hindi mo na kailangang gawin ang lahat tulad noong panahong nilabanan natin ang 6 combo Celestial King mula sa Blood Skull Gang. Sa pagkakataong ito, isang casual na atake lang ay sapat na. 381. Tiwala pa rin si Jude sa pagkatalo ni Alvin nang may mangyari na hindi niya inaasahan. Hindi umaatres si Alvin, kundi sumusulong pa siya. Whoosh! Muling nagliyab si Alvin na parang sulo ng tao habang sumusugod siya patungo kay Jude. Putok! 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 Kasabay nito, itinaas ni Alvin ang kanyang mga braso at itinulak ang kanyang mga palad. Sa isang iglap, 2 bola ng magma ang lumabas mula sa kanyang mga palad. Ang init ay napakatindi na maging ang amoy ng hangin ay nasusunog. Ang lalim ng elementong apoy. Ang lalim ng pananakawan. Ang nagliliyab na kalaliman. Sabay-sabay na ginamit ni Alvin ang 3 lalim ng batas ng apoy. Habang gumugulong ang mga bola ng magma, makikita rin ang maliliit na pagsabog sa ibabaw. Malinaw na ginamit din niya ang explosion profundity. Tila gagamit na siya ng lahat sa pagkakataong ito. Kahit papaano, iyon ang naisip ni Jude. Sumasobra ka sa pagpapahalaga sa sarili mo. Naisip ni Jude sa sarili at napamura sa sarili habang pinapanood ang mga bola ng magma na gumugulong patungo sa kanya. Pagkatapos, inikot niya ang kanyang mga kamay, at ang mga karit sa paligid niya ay nagsimulang bumilis habang tumatalbog ang mga ito patungo sa mga bola ng magma. Swoosh! Ang mga karit ay nagpakawalan ng mga itim na enerhiya na tila kayang patayin ang lahat ng liwanag sa mundo, na siyang nagpapaitim sa mundo. Sa mga sinag ng espada nito, ang mga itim na enerhiya ay sumugod palabas na parang lalamunan nito ang lahat ng liwanag sa mundo, pinipinturahan ang mundo sa kadiliman. Sa kabilang banda, ang 2 bola ng magma ay parang mga blalakaw sa kalangitan sa gabi, na nagbibigay liwanag sa gabi. Di nagtagal, nagsalpukan ang mga atake ni Alvin at Jude. Agad na tinabyunan ng mga itim na enerhiya mula sa mga karit ang mga bola ng magma ni Alvin nang magdikit ang mga ito. Talo ka.
Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jude. Halos hindi niya maitago ang pananabik sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Alvin nang may pananabik, gustong makita ang ekspresyon sa mukha ni Alvin nang mapagtanto ni Alvin na siya ay natalo. Gayunpaman, natuklasan ni Jude na ang kanyang inaasahan ay hindi katulad ng katotohanan. Sa sandaling ito, si Alvin ay may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Naguguluhan siya. Bakit nakangiti ng may kumpiyansa si Alvin? Nagsimulang magduda si Jude sa kanyang sarili. Posible kayang hindi pa rin niya nailalabas ang lahat. Maya-maya, umiling siya, at inalis ang kanyang iniisip. Imposible iyon. Sa sandaling ito, narinig ni Jude si Alvin na nagsabi, "Hindi, natalo ka." Paano nangyari iyon? Sa sandaling ito, gulat na pinagmasdan ni Jude ang enerhiya ni Alvin na tila nalulula at halos masira ng kanyang mga atake ay sumabog ng marahas. Boom! Boom! Isang serye ng mga pagsabog na yumanig sa lupa ang umalangaw-ngaw sa hangin, at isang kabute na parang ulap ang lumitaw sa ibabaw ng bundok. Sa sandaling ito, isang figure na nakasuot ng punit-punit na kulay abong damit ang lumipad pataas habang sumusuka ng dugo. Kumalat ang dugo sa hangin kasabay ng nagliliyab na apoy sa likuran. Boom! Boom! Matapos tumaas ang nagliliyab na ulap ng kabute, isang alon ng init ang dumaloy sa buong lugar, na naging sanhi ng pagkasunog ng maraming halaman at sanga. Sa loob lamang ng maikling panahon, kalahati ng kagubatan ang nasunog. Bukod dito, mabilis na kumalat ang apoy at walang senyales ng paghinto. Kasabay noon, isang napakalaking sunog sa kagubatan ang nagsimula. Habang unti-unting nawawala ang nagliliyab na ulap ng kabute, isang lilang figure ang lumitaw mula rito, na parang isang Diyos. Mayroon siyang mga kilay na hugis espada at matingkad na mga mata na nagpapaganda sa kanya. Tumayo siya nang hindi gumagalaw at tiningnan ang magaspang at kulay abong figure nang may pagtataka. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Tiningnan ni Alvin ang bogbog na si Jude at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Umatake ako gamit ang magaan na kamay kanina. Kung hindi, mas malala pa sana ang natamo mong pinsala." Iyon ba? Iyon ba ang explosion profundity? Hindi na bahala si Jude sa hitsura nito. Mabilis siyang naglakad papunta kay Alvin upang itanong ang nag-aalab na tanong sa kanyang isipan. Tutal, nararamdaman niya na ang explosion profundity ang susi sa tagumpay ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya 100% sigurado kung ito nga ba ang explosion profundity. Ang mga pangunahing kaalaman lamang ng explosion profundity ang naunawaan ni Alvin, ngunit ang enerhiya kanina ay tila katulad ng explosion profundity, parang naunawaan na ito sa pinakasimpleng yugto. Hindi, sa katunayan, parang mas malakas ito ng kaunti kaysa sa pinakasimpleng yugto. Sa anumang kaso, hindi pinaghihinalaan ni Jude si Alvin na gumagamit ng mga panlabas na puwersa tulad ng celestial talismans o iba pang mga bagay. Ikaw lang ba ang pinapayagang magmana ng kapangyarihan ng dugo? Tanong ni Alvin nang may kumikislap na mga mata. Ikaw. Nagmana ka rin ba ng kapangyarihan ng dugo? Nanlaki ang mga mata ni Jude sa gulat. Ay ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito ay inapo ka ng isang supreme powerhouse. Tulad ng karamihan sa mga sinaunang angkan sa lupain ng banal na alay, minana ng Ling clan ang lahi ng supreme powerhouse. Dahil dito, lahat ng tao sa Ling clan ay nagmana ng kapangyarihan ng dugo. Tanging ang mga inapo lamang ng isang supreme powerhouse ang magkakaroon ng kapangyarihan ng dugo. Natigilan si Alvin sa tanong ni Jude. Tinanong niya ang Chaos Divine Flame, ang kapangyarihan ng dugo ay may kaugnayan sa isang supreme powerhouse. Agad na sumagot ang Chaos Divine Flame, karamihan sa mga tao sa Realm of Gods ay mga inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang. Karamihan sa kanila ay may taglay na kapangyarihan ng dugo. Ang mga taong may kapangyarihan ng dugo ay bihirang makita sa mga makamundong realm at sa mga Devata realm. Kahit na mayroon man, tiyak na nagmula sila sa Realm of Gods. Sa Realm of Gods, napakaraming tao ang may kapangyarihan ng dugo. Muling nagkaroon ng bagong kaalaman si Alvin matapos makinig sa paliwanag ng Chaos Divine Flame. Hindi nakakapagtaka na nagulat si Jude nang sabihin niyang mayroon siyang kapangyarihan ng dugo. Tutal, tanging mga inapo lamang ng mga Supreme Powerhouse ang maaaring magmana ng kapangyarihan ng dugo.
Natural lamang na mabigla si Jude na si Alvin ay inapo rin ng isang supreme powerhouse. Tutal, hindi niya inakalang si Alvin ay mula sa realm of gods. Hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Jude. Sa halip, sinabi niya, talo ka. Mula sa kanilang unang pagkikita at sa kanilang mga pakikipag-ugnayan, masasabi ni Alvin na si Jude ay isang taong mayabang. Dati, sa Scalang Cloud Lake, pinagbantaan pa siya ni Jude bago umalis si Jude patungo sa Cloud Platform Celestial Sect. Kung tapat siya sa kanyang sarili, medyo naiinis siya rito. Kaya naman, pumayag siya sa kahilingan ni Jude nang iminungkahi ni Jude na maglaban sila pagpasok nila sa Profound Nether Mansion. Ang kanilang ipinangakong laban ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan, at siya ang nagwagi. Ngayon, gusto niyang makita ang ekspresyon sa mukha ni Jude pagkatapos matalo. Sa kanyang palagay, magiging mahirap para sa isang tulad ni Jude na tanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, nagulat siya sa reaksyon ni Jude. Tama. Natalo ako. Tumanggaw si Jude. Walang bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Yun lang ba? Nagulat si Alvin nang makita ang mahinahong pagtanggap ni Jude sa kanyang pagkatalo. Kakaiba ito para sa kanya. Sa kanyang palagay, ang isang tulad ni Jude ay hindi makakapananatiling kalmado matapos matalo. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Alvin, walang pakialam na sinabi ni Jude, dahil taga Reign of Gods ka rin, at halos magkaedad lang tayo, hindi nakakagulat na halos hindi ka natalo. Pagkatapos, dagdag niya ng may slap sa kanyang mga mata, gayunpaman, tiyak na matatalo kita sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita ni Jude, natanto ni Alvin. Lumabas na kalmado si Jude matapos matalo dahil naniniwala si Jude na si Alvin ay mula sa ibang kaharian ng Diyos, hindi sa banal na lupain ng mga alay, at nagtataglay din ng kapangyarihan ng dugo. Ngumiti lamang si Alvin nang may ngisi. Bakit niya ipinahiwatig na taglay niya ang kapangyarihan ng dugo? Sa anumang kaso, alam niyang mahihirapan si Jude na malampasan ang kanyang pagkatalo kung alam niyang si Alvin ay mula sa makamundong kaharian at umakyat sa isang Devata realm. Ang pagkatalo ay halos hindi katanggap-tanggap kay Jude dahil iniisip niyang si Alvin ay kanyang kapantay, isang taong kasing edad niya at mula sa kaharian ng mga Diyos. Kung alam ni Jude ang katotohanan, makakatanggap siya ng isang malaking dagok. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 10 buwan na ang lumipas. Sa sentro ng Axe Mountain City kung saan matatagpuan ang Above Cloud Pavilion. Dalawang figure ang makikitang lumalabas mula sa First Sky Courtyard ng Above Sky Pavilion. Ang dalawang figure ay walang iba kundi sina Alvin at Jude. Pagkababa nila, pumunta sila sa isang counter at nag-check out sa Above Cloud Pavilion. Pagkatapos, pumunta sila sa likuran ng plaza ng lungsod kung saan matatagpuan ang transporting formation ng Axe Mountain City, na siyang magpapadala sa kanila sa kanilang nilalayong Devata realm. Bilang isa sa mga lungsod sa ilalim ng Profound Nether Mansion, ang transporting formation ay higit na nakahihigit sa ibang maliliit na lungsod. Ang transporting formation ay napaka-eksakto. Kaya nitong magpadala ng isa sa isang tiyak na lugar na pipiliin ng isang tao sa Devata realm. Habang magkasabay na naglalakad sina Alvin at Jude patungo sa transporting formation, nagtanong si Alvin, saan tayo pupunta sa Jade Emperor Heaven? Ang Yan Mountain Mansion ng Equal Heaven Territory sa Jade Emperor Heaven, sagot ni Jude. 3082. Ang transporting formation sa Axe Mountain City ay matatagpuan sa loob ng isang gusaling hugis gasuklay. 9 na pangunahing bulwagan sa gusali ang nakaayos din ng paarko upang bumuo ng hugis gasuklay. Dahil dito, ang gusali ay may 9 na pasukan at labasan na nagsisilbi ring pasukan sa 9 na pangunahing bulwagan. Pagkatapos umalis sa plaza ng lungsod, tiningnan ni Jude ang gusaling hugis gasuklay at nagsimulang magpaliwanag kay Alvin. Ang 9 na bulwagan na ito ay kung saan matatagpuan ang transporting formation sa Axe Mountain City. Sa loob ng bawat bulwagan, mayroong 9 na transporting formations na patungo sa 9 na partikular na Devata realms. Sa makatuwid, mayroong transporting formations na patungo sa 81 Devata realms, kabilang ang ating Spirit Overarching Heaven, ayon sa pagkakabanggit. Kahit mahigit 10 buwan nang naninirahan si Alvin sa Axe Mountain City, hindi pa siya nakapunta rito. Medyo naguluhan siya nang marinig ang paliwanag ni Jude. Kasama na ba ang ating Spirit Overarching Heaven?
Nasa spirit overarching heaven tayo. Ano ang saysay ng pagkakaroon ng transporting formation para sa spirit overarching heaven dito? Siyempre may punto, sabi ni Jude, ang mga pumupunta sa Axe Mountain City ay maaaring gumamit nito upang pumunta kahit saan sa spirit overarching heaven. Gaya ng sinabi ko dati, maaari lamang itong pumunta sa mga lugar sa mga teritoryo ng Deep Nether Mansion ng Southern Heaven Territory. Kung ngayon, nangangahulugan ba ito na ang transporting formation sa ibang mga rehiyon sa ilalim ng iba pang grade 6 na puwersa sa Southern Heaven Territory ay maaari ring pumunta rito? Tanong ni Alvin habang nagniningning ang kanyang mga mata. Siyempre naman. Tumango si Jude. Gayunpaman, kakaunti lang ang mga taong gumagamit ng transporting formation. Kahit ang mga Celestial Lord ay hindi magiging ganoon kasayang. Bukod pa rito, sa bilis ng mga Celestial Lord, hindi sila magtatagal sa paglalakbay sa buong Southern Heaven Territory, lalo na ang paglalakbay mula sa isang Grade 6 force patungo sa isa pa sa Southern Heaven Territory. Masaklo. Iilang tao lang ang gagamit nito. Lalong naguluhan si Alvin. Kailangan ba ng maraming Celestial Crystals para magamit ang transporting formation? Siyempre naman, mabilis na sagot ni Jude, kailangan ng 100,000 prominenteng Celestial Crystals para ma-activate ang transporting formation sa bawat pagkakataon. Dahil dito, kahit saan ka man pumunta, pareho lang ang gastos para ma-activate ang formation. Iyan ang pangunahing konsumo na kailangan para ma-activate ang transporting formation. Bukod pa rito, may bayad din na kailangang bayaran sa mga puwersang nagbabantay sa transporting formations. Halimbawa, ang transporting formation ng Axe Mountain City, ang Profound Nether Mansion ay sisingilan ng 10,000 prominenteng Celestial Crystals para gamitin ang formation para mapanatili ang formation. Labis na nagulat si Alvin matapos marinig ang paliwanag ni Jude. Kailangan ba ng 100,000 prominenteng Celestial Crystals para ma-activate ang transporting formation sa bawat pagkakataon? Bukod pa riyan, kailangan pa bang magbayad sa Profound Nether Mansion ng 10,000 prominenteng Celestial Crystals bilang bayad? Ibig sabihin, lahat ng gustong gumamit ng transporting formation ay kailangang magbayad ng 110,000 prominenteng Celestial Crystals. Bagamat inaasahan ni Alvin na magiging magastos ang paggamit ng transporting formation, hindi niya inaasahan na ang presyo ay magiging labis-labis. 110,000 kilalang Celestial Crystals. Ang mga ordinaryong King-grade Celestial Weapons ay nagkakahalaga lamang ng 100,000 prominenteng Celestial Crystals. Sa ilang sikat na lugar, ang 110,000 prominenteng Celestial Crystals ay sapat na para makabili ng isang mahusay na offensibong King-grade Celestial Weapon. Depende naman kung ilang tao ang sabay-sabay na dinadala. Kung mag-isa kang maglalakbay, kailangan mong magbayad ng 110,000 prominenteng Celestial Crystals. Kung 2 tao ang dinadala, 60,000 prominenteng Celestial Crystals lang ang kailangan bayaran ng bawat isa, sabi ni Jude, kahit gaano karaming tao ang dinadala, ang gasto sa pag-activate para sa transporting formation ay palaging prominenteng Celestial Crystals. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, kaya 2 tao ang maaaring ilipat ng sabay kasama ng transporting formation. Sa ganitong kaso, malaki ang nabawas sa gastos. Kapag ang gastos ay pinaghatian ng 2 tao, ang 100,000 prominenteng Celestial Crystal Activation Fee ay maaaring hatiin sa 2. Nangangahulugan ito na ang bawat tao ay magbabayad lamang ng 50,000 prominenteng Celestial Crystals para sa pag-activate ng transporting formation. Dagdag pa sa 10,000 prominenteng Celestial Crystals na kailangang bayaran ng bawat tao sa Profound Nether Mansion, ang gastos para sa paggamit ng transporting formation kapag pinaghatian ng 2 tao ay 60,000 prominenteng Celestial Crystals lamang. Oo. Tumango si Jude. Maaari bang magdala ng 3 ng sabay-sabay? Tanong muli ni Alvin. Kung posible na magdala ng 3 tao ng sabay-sabay, mababawasan muli ang gastos. Ang bawat tao ay magbabayad lamang ng wala pang 40,000 kilalang Celestial Crystals. Ang transporting formation na kontrolado ng Profound Nether Mansion ay maaari lamang maghatid ng 2 tao ng sabay-sabay.
Ito ay dahil sa limitadong kakayahan ng taong nagtayo ng transporting formation, patuloy na paliwanag ni Jude kay Alvin, mas maraming bihasang master sa mas malalaking lungsod. Ang transporting formations doon ay maaaring maghatid ng 3, 4, o higit pang mga tao ng sabay-sabay. Gayon din, sa bawat oras na ma-activate ang formation, mangangailangan ito ng 100,000 prominenteng celestial crystals. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin na ang bilang ng mga taong kayang dalhin ng transporting formation ay nakasalalay sa kakayahan ng formation master. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Alvin ang 3 assassin mula sa Blood Skull Gang. Bukod sa bayad, ang isang transporting formation ay nangangailangan ng 100,000 prominenteng celestial crystals para ma-activate. Bagamat maaaring agad na makarating ang assassin sa mga teritoryo ng Profound Nether Mansion, tiyak na hindi sila gagamit ng transporting formation dahil napakamahal nito. Lalo na ang 1 Basic Celestial King at ang 6 Combo Celestial King, sa palagay ko kahit ang assassin ng 9 Palaces Celestial King ay hindi gagamit ng transporting formation. Bukod dito, dahil sa kanyang cultivation base, hindi magtatagal bago siya makarating sa kanyang destinasyon. Hindi lamang makapangyarihan ang mga hari ng kalangitan ng 9 na palasyo, kundi mabilis din sila. Matapos maranasan ang bilis ng isang Panginoong Kalangitan mula sa Wind Shadow Escape Talisman ni Lucas, nagkaroon siya ng mahusay na pag-unawa sa bilis ng isang Panginoong Kalangitan, at sa pamamagitan nito, ang bilis ng isang hari ng kalangitan ng 9 na palasyo. Bagamat 2 beses nang taglay ni Alvin ang lakas ng isang Celestial Lord noon gamit ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, ang kanyang bilis ay malayong-malayo sa isang tunay na Celestial Lord. Sa katunayan, ang kanyang bilis kapag nasa ilalim ng epekto ng nauubos na Royal Grade Celestial Weapon ay maaaring mas mabagal pa kaysa sa ilang makapangyarihan at pambihirang Celestial Kings. Halimbawa, kahit na gamitin niya ang kanyang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, ang kanyang bilis ay mas mabagal pa rin kaysa sa assassin ng 9 Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang kahit na mabigyan siya ng lakas ng isang ordinaryong Celestial Lord. Ito ay dahil hindi sapat ang kanyang antas ng pag-unawa sa mga batas. Maraming tao ang maghahanap ng iba na makakasama sa paglalakbay para maghati sila sa gastos, sabi ni Jude. Nang matapos siyang magsalita, nakarating na sila sa isa sa mga pangunahing bulwagan sa gusaling hugis gasuklay. Tumingin si Jude sa pangunahing bulwagan sa harap nila at sinabi kay Alvin, nandito na ang transporting formation na magpapadala sa atin sa langit ng Jade Emperor. Tumango si Alvin habang pinagmamasdan ang bulwagan sa harap nila. Hindi tulad ng marangyang dekorasayon na nakasanayan niya, ang pangunahing bulwagan ay simple at minimal ang dekorasayon. Napakasimple lang nito. Sa sandaling ito, maraming tao ang makikitang nagkukumpulan sa pasukan. Tuwing may bagong dating, ang ilan sa mga taong ito ay lumalapit sa bagong dating upang magsimula ng usapan. Kapatid, pupunta ka ba sa Mo Cloud Heaven? Kung pupunta ka, pwede tayong maglakbay ng magkasama. Pwede tayong lumapag sa lugar na gusto mo. Paano kung ganoon? Kapatid, saan ka pupunta? Pwede tayong maglakbay ng magkasama kung pupunta ka sa Dark Profound Heaven. Kung pupunta tayo sa iisang lugar, 30,000 prominenteng celestial crystals lang ang babayaran mo, bukod pa sa bayad na 10,000 prominenteng celestial crystals. Ano sa tingin mo? Ginoo, papunta po ba kayo sa Surging Cloud Heaven? Naririnig ni na Alvin at Jude ang mga katulad na pag-uusap sa paligid nila habang papasok sila sa bulwagan. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, wala nang maririnig na ganoong pag-uusap. Maliwanag na ipinagbabawal ang ganitong pag-uugali sa bulwagan. Pagpasok pa lang ni Alvin sa bulwagan, sinimulan niyang suriin ang kanyang paligid. Nakita niya ang mga taong nakatayo ng tuwid ang likod sa bawat sulok ng bulwagan. Sila ay mga matatandang lalaki at mga lalaking nasa katanghaliang gulang. Lahat sila ay nakasuot ng maitim na berdeng mahahabang damit na may berdadong ulap. Ang mga salitang Profound Nether Mansion ay nakaberde sa ulap. Bagamat nakatayo silang hindi gumagalaw, ang kanilang mga ulo ay patuloy na gumagalaw at tumitingin sa paligid. Akala ko ba ang mga taong ito ay mula sa Profound Nether Mansion? Tanong ni Alvin kay Jude. Oo. Tumango si Jude. Karaniwan, may mga 20 lalaki mula sa Profound Nether Mansion sa isang bulwagan.
Siyam sa kanila ang may tungkuling magpatakbo ng transport information habang ang iba ay narito upang mapanatili ang kaayusan. Sa mga salitang ito, hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na ang 10 lalaking nakita niya kanina ay ang mga inatas ang magpanatili ng kaayusan. Sila ang dahilan kung bakit naghahanap lang ang mga tao ng mga kasama sa paglalakbay sa labas ng bulwagan, malapit sa pasukan. May mga patakaran sila rito, paliwanag ni Jude, kung gagawin mo iyan dito, palalayasin ka ng mga lalaking iyon mula sa Profound Nether Mansion. Bukod pa rito, pinagbabawalan kang pumunta rito sa loob ng 1 taon. Kung kailangan mong gumamit ng transport information sa panahong iyon, kailangan mong pumunta sa ibang lugar. Kinumpirma ng mga salita ni Jude ang hinala ni Alvin na ipinagbabawal ang ganitong pag-uugali sa mga pangunahing bulwagan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.